Hello mga kabiks! Kamusta naman kayo guys? So ayan, medyo matagal-tagal din ata akong hindi nakapag-upload ng video tutorial. So ngayon ay nagkameron ulit ako ng chance na mag-voice over. And ayan guys, samahan po ninyo akong gumawa ng cake na ito. So sa tingin nyo, ano kaya ang theme ng cake na ito? So ito guys is chocolate moist cake ang base and 8x4 ang kanyang size. So naglagay lang tayo ng filling sa loob ng cake, and then syempre hindi natin kakalimutan milk tea straw para hindi para hindi dumulas ang ating cake during the biyahe, lalo at medyo malayo-layo ang biyahe ng cake na ito. So, ayan guys, money cake po siya, and then ayan, gumawa tayo ng rectangular shape para malagay po yung ating pera. So, yung pera na yun is meron yung plastic guys. And ayan, hopefully soon ay magkameron din ako ng tutorial kung paano ko ginagawa yung ating money cake. So, ayan guys, ito yung the best way na ginagawa ko sa paggawa ng money cake, sa pag-roll ng pera. Para hindi matanggal yung barbecue stick na hinihila kapag hinihila na yung ating pera. Kasi nagkameron ako ng experience. Diyos ko, cake pa naman yun ng ex-kapitan namin. And pinagawan siya ng anak niya ng money cake, and then noong time na hihilahin na nila yung pera ay hindi nahila, gawa ng yung barbecue stick ay unang nahila, natanggal siya dun sa pagkaka-tape niya dun sa plastic. So ayun guys, nakakahiya talaga yung mga pangyayari na yun. Ayun, so ang ginawa nila is binaak na lang nila yung cake para makuha at patuloy na mahila yung pera. Buti na lang talaga at super mabait yung family niya na kahit ganon ay patuloy pa rin silang nag-order sa akin ng cake. Although medyo nakakahiya talaga yung experience na yon, pero yung pangyayaring yon ay ginawa ko, or kumbaga doon is mayroon naman ako natutunan. Kaya ngayon, mas pinabuti ko kung paano yung way para gawa ng money cake, para kapag hinilan ng celebrant yung pera is hindi matatanggal yung barbecue stick yung barbecue stick na hinihila. So soon guys is pag may time ako at may order ulit ako na money cake, ay tuturuan ko kayo kung paano yung ginagawa ko. So ayun guys, yung mga pagkakamali na yun is kumbaga meron naman akong lesson na natutunan, and yun yung ina-apply ko sa ngayon, kaya mas maganda na yung outcome ng money cake ko. And ayan guys, ang team nga pala nito is Beanie Team Cake, dahil si celebrant is mahilig sa beanie. So yun ang team na in-order ng kanyang tita. So ayan guys, makikita naman ninyo kung paano ako nag-a-assemble nitong cakes. And ayan, kinakram coat lang muna natin yung cake before natin lagyan ng final coating. So ang color talaga nito is color pink. So ganito guys yung technique ko. Naglalagay muna ako ng first coat na ganyan color white kapag matitingkad yung kulay ng cake na gagawin natin. And then yung second coat is yun na yung final color ng ating cake. So ganyan yung ginagawa ko para hindi gaano maaksaya sa food color. Kasi kapag yung maramihang icing ang lalagyan mo ng food color, tsak na ubos ang isang food color sa iyo. So ayan, medyo mahal pa naman yung ating food color So ayan guys, yung ginagawa ko, medyo ito na yung pinaka final coating niya, and then may design pa yan sa gilid maya. So maganda tong design na to. And sabi nga ni customer is ako na daw yung bahala. So ganito yung aking ginawa. Itong cake na ito guys is matagal ko na siyang ginawa, last June pa. And ngayon lang ako nakapag-voice over dahil super busy talaga everyday. So ayan guys, ngayon lang ako nagkameron ng chance dahil wala tayong pasok dahil sa weather. And ayan, wala din akong gawa na cake. Meron akong gawa na cake pero benta cake lang siya. So parang nagkameron ako ng chance na mag-voice over nitong ating video. So ayan guys, don't forget to like and share my videos, and of course don't forget to comment kung ano man po yung mga suggestions nyo sa ating cakes, and kung ano pa po yung mga gusto ninyong tutorials na
gawin ko at i-upload ko. So ayan guys, ganyan ako gumawa ng cake. Ay napakaganda ba yan gumamit ng scraper na plastic? At uta mo, ayan ang kinis. Kaya kung ako sa inyo, ay bumili na rin kamo. At kapag yung spatula lang ang ating agamitin ay parang mabalam. Kapag yung meron tayong scraper, ay ganyan, mabilis lang tayo magpakinis ng cake. So yun, sa paglilinis naman ng ating cake board, ay gumagamit ako ng tissue para hindi maaksaya. Kumbaga, hindi tayo maano sa pamunas. Kumbaga, mas malinis kapag ganun, na gumagamit ako ng tissue. So ayan, gumawa lang ako ng rosette cakes dito, rosette na icing dito. And then, gagawa lang ako dito ng iba't ibang colors ng icing, parang siyang ilalagay din yan. Yan, mga star piping tip na yan guys. Meron nabibili na itong isang set sa Shopee. Doon lang din naman ako nabili. And ayan. Ito nga palang inspo ng cake ni ito is nakita ko lang sa Facebook. So ayan, nag-search ako doon kung ano yung mga binitim cakes, and ito yung napili ko guys. Sa una, akala ko hindi maganda yung outcome niya. Pero noong natapos ito guys, sobrang nagandahan din ako sa cake na to. So for perfect. Charot. And ayan guys, napakadali lang guys niya, no? Ganyan lang. Try nyo lang guys, try nyo. And practice lang ng practice. Kung hindi pa kayo masyadong maalam sa mga ganito, practice lang kayo ng practice, dahil doon lang din naman ako nagsimula. Nung una guys, kung alam niyo na mga first trial ko, Diyos ko, bagsak ang mga icing ko. Dahil ang inatry ko ay boiled icing, pero hindi ako maalam. And then na-explore ko si Everwhip, pero dumating yung time na hindi ako nagandahan sa kanya, lalo na kapag sobrang lamig. Although maganda siya at masarap, pero dumating yung point na hindi ganun siya ka-stable nung nagawa ko. So ayan guys, ito na pala yung ating binitim cake. Happy 7th birthday kay Juliet, and thank you so much Ma'am Karen sa pag-order nitong ating cake. And of course to my viewers, thank you so much po sa panonood ng ating mga vlogs. Thank you!